Nilingid sa atin lahat na ang pangungutang ay parte na ng buhay yan. Maging o sa mga ordinaryong tao, kahit nga mayayaman, mga bilyonaryo o mga iba't ibang bansa, nangungutang yan sa mismo kanilang mga bangko. Kasi sa atin, meron tayong tinatawag na ah, Central Bank of the Philippines. Malamang sa ibang bansa din, meron din sila kagaya ng part ng America, Bank of America, something like that. World Bank, mga ano ba talaga yung mga bangko na malalaki. Normal lang talaga na mangutang. Ang hindi normal, yung hindi mabayaran. Yung ibabaon mo po, kakalimutan mo yung inutang mo o iiwanan mo na lang yung inutang mo na ay ginastos ng bayan o ginastos ng pinamumunuan mo o ginastos mo. Yun ang mahirap kung hindi mabayaran. Meron na nga utang tapos uutang ka pa at tapos hindi pa mababayaran. Yan ang hindi na normal. So, pakinggan natin ang 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 interview sa ating Pangulo bago siya, yung nailik nga po siya last June 30, 2022, na bago pa lang siya mahalal o nailik o bago uupo sa Malacanang sa kanyang trabaho, mayroon na talagang utang. So mayroon na siyang naman ng utang. At ito umabot nga ng, kita niyo, narinig din niyo diyan sa balita na to, na trilyon din ang utang. So ang sabi ng ating Pangulo, target nga niya na mabayaran nga, patataasin yung ekonomiya. Yan ang yung plano talaga. Kasi ang ekonomiya talaga, ang siyang talagang sentral o sentro ng pag-angat ng bansa o anumang saan man bansa. So ekonomiya talagang target. Ekonomiya talaga ang priority na paano maka-imbak o makaipon o maka mapaunlad ang bawat ekonomiya ng ating pinagkukuhanan ng yaman ng ating bansang Pilipinas. So pakinggan po natin ang kanyang pahayag o ang kanyang tugon, ang kanyang sagot sa pamamagitan ng balita na to sa stream media, sa saksi. So ito na po, pakinggan po natin. First priority is also going to be the economy. Malinaw raw kay President-elect Bongbong Marcos kung ano sa kanyang agenda pagkaupo sa pwesto sa June 30. It's built down to jobs, right? The increasing prices of commodities, some relief for the business community. Tugon niya yan sa kanyang unang sit-down interview matapos opisyal na may proklama ng Kongreso. Mamanahin ni Marcos ang mahigit 30 trilyon pesos sa utang na bansa, kasamang 3.2 trilyon pesos na hiniram para sa COVID pandemic response. So, yan po, narinig po na natin ang kasagutan na ang masasabi ko lang, mag-react na lang tayo. Pagkatapos na lang yung administrasyon niya, kung mayroon siyang nautang na iiwanan, na ibabaon niya ang Pilipinas sa utang. Doon na lang tayo sa pagkatapos ng administrasyon niya. Alamang doon natin malalaman kung gaano kalaki o gaano kalaki nga yung utang na iwanan niya. Nawa sa pamamagitan ng pagtutulungan natin bawat Pilipino, nawa hindi wag naman na sanang magkaroon na pang utang o magkaroon pa ng malaking utang ang bansang Pilipinas, para ang susunod na magiging presidente hindi na siya mahirapan hindi na siya mahirapan para i-manage ekonomiya ng ating bansang Pilipinas na susunod na presidente. So hintayin na lang natin ang kanyang termino, kung lalaki pa ba yung utang na iwanan niya
o mawawala o masisero balance yung utang ng Pilipinas. So yun na lang natin, hintayin na lang natin ang kanyang pagkatapos ng kanyang termino. So magtulungan na lang po tayo bilang malilit na bansa, bilang malilit na mamayang Pilipino. Pag tayo maliliit, so yan, lagi kong sinabi, sumunod lang po tayo sa batas. Sa lahat naman na malalaki, sumunod din sa batas, at higit sa lahat, yung tax, tayo maging regular na taxpayer. Kasi doon isang pinakamahalagang pinagkukunan ng yaman upang mayroon magamit sa bawat proyekto ay isa rin yan ang tax natin mga bawat Pilipino. So yun po, malinaw po narinig po natin na walang presidente, walang bansa, walang malit na pamumuhay ng isang tao nangungutang yan. So ang hindi normal, kung may utang ka, iwanan mo na lang, hindi mo babayaran, kakalimutan mo na lang. Yan ang mahirap, yan ang pinakamahirap. Yan ang tulong abnormal. So yun po, sa ating kababayan sa mampanig na mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, NCR, at sa lahat at sa ibang bansa. So mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas. God bless Philippines.